Mga Diyos na mapagarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Isus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, nagkilang lumikha ng lahat ng bagay sa pangunang dalangin po namin magginagala mahal pastor, our beloved and noble evangelist, Wuldes, Ronald Almeda, mahal na Panginoon, isa mo po ang iyong mga salita, alisin mo lahat mahadlang, panilangan, and bind the power of darkness, demons naman believe and thou cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At basahin po muna natin mamaya dito po sa Ruth chapter 1 verse 16 and 17. Amin na mahal, nais po nating muli, mamaya na mahal, ipaabot ang ating pagbati ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga beloved mothers. Praise the Lord. Lalo po sa JMCIM Mothers. Amen. Praise the Lord. Una po sa ating beloved and honor po sa Pastor Linus Almeda. Praise the Lord. And to the beloved children of our beloved noble parents of the Lord. Ang mga mothers na po. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At amin na mahal, hindi matatawaran ang mga sakripisyo ng mga ina. Amin na mahal. Praise the Lord. At maalala rin po natin, amin na mahal, way back the same date, 28 years ago, amin na mahal, sa Mother's Day, nalutas yung malaking problema ng Pilipinas before, na ito po yung nagkaroon tayo ng El Nino for almost 1 year, at ito po ay sa taktang panahon, sa magitan po ng decree ng ating minamahal, ginagalang mahal pastor, the end-time prophet of our loving God, ay umulan, mami na mahal. Praise the Lord. That was May 10 of year 1992. Praise the Lord. Sa araw ng mga mothers. Amen. Praise the Lord. Napaka-espesyal, mami na mahal. Amen. Praise the Lord. Ang araw na yan, at doon nalutas ng napakalaking problema ng ating bansa before. Almost 1 year. Drought, mami na mahal. Napakainit po talaga. Kung mainit po na nararanasan natin ngayon, mas lalong grabe ng mga panahon na yan. Walang ulan, walang habog. Habog amin na mahal, in 1 year, on the average, 20 to 21 ang pumapasok sa Pilipinas na bagyo, dapat, mami na mahal. At yun ang nagdadala ng mga ulan. Yung mga bagyo na yan. Subalit, wala for almost a year. Imagine, napakahirap. Panay ang brownout ng mga panahon na yan. Subalit, dahil sa propeta ng ating mahal na Panginoon na nanalangin, amen, praise the Lord, nilutas ng ating mahal na Panginoon sa ibalang kaparaanan. Amen, praise the Lord. Purihin ng ating mahal na Panginoon. At maminmal dito po sa Book of Ruth, narito po ang isang ina, amin na mahal. An example of a mother kung anong magagawa ng isang ina. Amin na mahal. Her faith in God. Ano pong babasa natin dito, amin na mahal? Ruth chapter 1 verse 16 and 17. The book of Ruth chapter 1 verses 16 and 17. And Ruth said, "Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me." Amen. Praise the Lord. God bless you po. Sa Tagalog. Ito po sa aklat ni Ruth, kabanatang 1, talatang 16 at 17. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na himiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paruron ako, at kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon, at lalo na maliban ang kamatayan ay maghiwalay sa iyo at sa akin. Amen. Puri na pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ito po ay napaka-powerful na mga deklarasyon, maminamahal. Si
Naomi, Elimelech, Mahlon, and Chilion, sila po ay isang pamilya na naglakbay from Bethlehem, Judah, patungo ng Moab. Nagkaroon ng famine. Kung kaya't kinakailangan umalis sila sa sa Bethlehem, Judah, ng Israel, para sila ay mabuhay pa dahil famine eh. At doon sila napadpad sa Moab. At doon sila, mga minamahal, nag-stay po muna for, I think, 10 years. Doon na nagkaasawa yung kanyang mga anak, na si Mahlon at Chilion. Nakapag-asawa po sila ng mga Moabites. Hindi Israelita, mga hintil ito, mga minamahal, ang napangasawa ng kanilang mga anak sapagkat matagal sila nag-stay doon sa Moab. At pagkatapos mga minamahal, napakasaklap na nangyari kay Naomi. Ako saan si Elimelech na kanyang asawa ay namatay na roon. At pagkatapos mga minamahal, yung anak nilang dalawa na nag-asawa ng taga Moab, walang mga anak, namatay din. Napakasaklap mga minamahal. At nung mamatay na kanyang asawa, napakalungkot na nangyari kay Naomi. Siya po ay kinakailangan bumalik na at naalaman niya na okay na uli sa Bethlehem, Judah. Na kailang pinanggalingan. Wala na yung famine. Minamahal. Natapos na yung salot at kinakailangan. Bumalik na siya sa kanyang pinanggalingang bansa. Minamahal. Isang Israelita si Naomi. At ang kanyang mga daughters-in-law na mga hintil ay siyempre wala naman po sila dapat, hindi naman dapat sila sumama kay Naomi sapagkat hindi naman sila mga Israelita. At yun ang kanilang lugar na sinilanganan kung kaya mananatili sila po doon. Kaya nag-bid goodbye na po si Naomi. Malungkot po siya, maminama. Nauuwi siya sa Israel na ganoon kanyang kalagayan, nag-iisa na lamang po siya. Subalit, minamahal yung kanyang daughter-in-law na si Ruth, ayaw umalis sa kanyang piling. Minamahal, yung kanyang, yung isang daughter-in-law niya, muwi na sa kanilang tahanan, sa kanyang mga magulang. Minamahal, si Ruth ay nagbanggit. Alam kung kanyang sinabi mga minamahal? And Ruth said, entreat me not to leave thee, or return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Hindi naman pahindian ni Naomi ang kanyang daughter-in-law. Talagang desididong sumama sa kanya, mga minamahal. Sa isang bansa na hindi naman niya bansa. Minamahal. At ang sabi niya, my God, your God will be my God. Kahit doon ako mamatay, I will die with you. Grabe, mga minamahal. Wala na siyang mahihita. Kumbaga, kay Naomi, sapat matanda na. Minamahal. Nag-aantay din yung kanyang mga magulang. Ano ang nakita niya kay Naomi? Amen? Mayroon siyang nakita. Minamahal. Nakita niya ang panampalataya ni Naomi sa ating dakilang Diyos. Nakita niya ang ilaw sa kanyang mother-in-law. Bakit niya nabanggit niya na iiwanan niya ang lahat? Makapiling lamang kanyang mother-in-law hanggang sa kanyang bansa. Minamahal. Ano ang nakita? Ang kanyang
pananampalataya. Ang ilaw ng ating dakilang Diyos. Amin naman. She did question God sa bitterness na kanyang dinanas. Masakit, maminamahal, subalit walang makikita na siya'y nagreklamo sa ating mahal na Panginoon. Bakit namatay ang aking asawa? Bakit namatay ang aking mga anak? Wala, maminamahal. She was serving the Lord. He knew the Word of God. She knew. Alam niya ang salita ng ating mahal na Panginoon. Come what may. Amin na mahal. Maaring ito po ay talagang ang ating dakilang Diyos alam ang pulso ng bawat isa. Kaya ang pinadala doon sa Moab ay isang katulad ni Naomi para makuha ang isang precious soul na si Ruth. Amen? Na kung saan manggagaling kahilera sa linya ng ating dakilang tagapagligtas na isisilang mga 24 generations pang susunod. Tingnan niyo yung mga minamahal. So tinitignan ng ating malapay ng mga puso ng bawat isa. Amin ang mahal. So ang sabi po dito, alam ni Naomi ang kanyang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. She knew the faith of Abraham. Hebrews chapter 11, verses 8 to 10, and talon po sa 16. Alam niya ang kanyang pinanggalingan na hindi siya natitinag, maminamahal. She walked by faith, not by sight. Palapakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po siya natitinag sa kanyang mga nakikita kaliwat kanan o kanyang nararamdaman man sa kanyang puso. Maminamahal. No. Mayroon siyang ibang layunin, amin na mahal, na gusto niyang paluguran ng ating dakilang Diyos. Hebrews chapter 8 verses, chapter 11, 8 to 10, then 16. From the book of Hebrews, chapter 11, verses 8 to 10 and 16. By faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in the tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Verse 16. But now they desired a better country that is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he had prepared for them a city. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa Tagalog kindly. Hebreo Kapitulo 11, talata 8 hanggang 10, talon po sa 16. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manlalakbay sa lupang pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang pinaganda sila ng isang bayan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Katulad ng kanyang ninuno na si Abraham, nung sinabi ng ating mahal na Panginoon kay Abraham, umalis ka dyan at ituturo kita sa isang lugar at doon ka maninirahan. Wala mang minamahal, walang alam kung saan pupunta. Kahit maganda na nung kalagayan ni Abraham, sunod lang ng sunod sa ating mahal na Panginoon. He knew the voice of our loving God. That God knows best for him. God knows best. Mga minamahal ko, ikwento po natin ang buhay ng ating beloved and noble pastor, beloved Mama. Napakakulay. Napakasarap
bulay-bulayin. Itong pananampalataya natin pinag-uusapan. Ito ang pananampalataya ng mga totoong nilang isa ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, na ito po ay nagbubunga ng napakaganda at napakabuting mga bagay. Wherefore God was not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Hindi tinitignan kung ano nangyari dito sa mundo. Basta naglilingkod ng buong takot at panginig sa ating mahal na Panginoon, buong pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal. Hindi nahiya ang ating mahal na pinatawagin siyang Diyos, sapagkat sila ay may pananampalataya na kayang gawin ng ating mahal na Panginoon ng kanyang mga pinangako. Amin na how many years? Sa trials, ang ating beloved and honorable parents in the Lord. Walang reklamo. Saan ka makakita man ba? Puri ng puri buo maghapon. Walang makain. Hindi problema yan. Nagpupuri. Kahit pagsubok, matamis sa ating beloved and honorable pastor. Beloved and honorable son pastor. Amin na mahal. Palaging may ngiti sa labi. Humahayo, kumakatok sa mga pinto. Maminamahal, para ipatotoo ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran kahit na on trials pa. Yung iba nag-aantay. Kung kailan pagpalain, doon lang mapakainit? Hindi po, maminamahal. Lahat ng panahon, walang pinag-usapan. In season, out of season, dala-dala mo ang iyong pananampalataya, ano man na maganap, ano man na mangyari. Maminamahal. Kahit wala ka nakikitang pag-asa. So, alam mo na ikay nasa katotohanan. No ray of hope. Ang ating beloved and noble parents in the Lord. 10 to 15 years. Oh, grabe, mami naman. Sinubok. Andiyan ang beloved children, ating beloved and noble parents in the Lord. Nilalehans lang para mabusog. Walang pagkain. Amen? Hanggang sa dumating ang pagkakataon, may kumakatok na at nagbibigay ng pagkain. Kompleto na may bigas, may gulay, lulutuin na lang. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kahit grabe ang mga pagsubok, tinahak ang landas. Alam ang salita ng ating dakilang Diyos. Pag hindi mo alam ang salita ng ating malamay, talagang hindi mo malaman kung anong gagawin. Subalit, well-grounded sa salita ng Diyos, ating beloved and onboard parents in Lord. Hebrews 11, 24, 26. Ito po yung mga bayani ng pananampalataya. Kilalanin na Naomi ang kanyang pinanggalingang pananampalataya, hindi niya mawawala sa kanyang puso. Kahit nangyayari ng kalungkot na pangyayari sa kanyang buhay, uuwi na halos ng wala na talagang walang-wala. Subalit, inangkin pa rin niya na siya'y anak ng Diyos. Amin na mahal. Paano na lang kung ang mananampalataya ay bumak-out? Amin na mahal. Anong iisipin ng ating mahal na Panginoon? Na nangako sa iyo ng buhay na walang hanggan. Amen? Na nangako na kapag ikay patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, unti-unti ang mga pagpapala ay darating. At kung hindi man, my grace is sufficient for thee. Yan ang ating beloved and honorable parents of the Lord. Naglalakad. Madaling araw pa lamang maminamahal, ang ating minamahal ginigamal pastor nagbibigay na ng trucks. Sasakay sa bus by faith. Uubusin ng trucks, papunta kung saan ang destination ng bus, then pauwi din. Tuloy-tuloy lang, ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nakita ng mahal na Panginoon ng puso. Amen? Amin na mahal. Hindi nakakahiya na tawagin mo akong Diyos. Sapagkat may pananampalataya, pinanghawakan na kung anong sinabi ng ating mahal na Panginoon,
He is faithful to fulfill all His promises. Amen? Amin na mahal? Kaunting trial, back out na. Anong isipin ng ating mahal? Ang aking anak. Kaunting sinubok ko lang. Ayaw na. Ayaw na maglingkod. Ganun ba, mami na mahal? Goodbye na langit. Purihin ang ating Balbin, hindi ganon. Ang nakita natin, nag-istan natin sa ating beloved and noble parents in Lord, 10 to 15 years, sinubok. Amin na mahal. Pero masayang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit pagsubok, pinapasalamatan, purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nagpupuri. How many hours? Every day. May makain, walang makain. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Iyan ang ating pinanggalingan na pananampalataya. Hallelujah. Hindi po tayo biglang sumulpot na lamang na, ang dami na kagad ng Jesus Miracle Crusade. Hindi po, minamahal. Nagsimula sa napakakunting mananampalataya. Tinitignan ng mahal na Panginoon ang mga puso ng bawat tumatanggap sa ating mahal na Panginoon. Nililinis. Amen. Hanggang sa dumating at nakita ng mahal na Panginoon, karapat-dapat na ang pagpalain. Oh, hallelujah, hallelujah. Umaani na ng pagpapala. Tayo ngayon, inaani na po natin ang mga pagpapala. Dahil sa pagpapagal ng totoong mga nilangisa ng ating mahal na Panginoon for 10 to 15 years, mga minamahal. Walang makain, naglalakad. Amin na mahal. Oh, hallelujah. Purihin ang ating mahal. Nating basahin Hebrews chapter 11, 24 up to 26. The book of Hebrews chapter 11 verses 24, 25, and 26. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Hallelujah, hallelujah. God bless you po. Ito po sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 26. Sa pananampalataya na lumaki na si Moises, ay tumaging siya itawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siyang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupos sa kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat siya'y tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Moses, mga minamahal, siya po ay kasunod na sa hari ng Egypt. Subalit nung malaman niyang isa palang isang Israelita, gini-give up niya po lahat yun. Maging hari ka ng Egypt. Pero nakita niya, anak pala ako ng Diyos. Maging hari ka nga ng Egypt, namumuhay ka naman sa kasalanan. Di impyerno ang tungo mo. Amin na mahal. Subalit si Moses, nanindigan. Anong sabi, mami na mahal? Mas kayamanan niyang tinuring yung kadustahan ng pagiging Israelita. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yun ang ginawa niyang kayamanan niya. Ako'y anak ng Diyos. Kahit mahirap ang aking kalagayan, maglilingkod ako sa ating mahal na Panginoon. Ginibap niya ang pagiging hari. Amin na mahal ng Egypt. At sinamahan niya ang kadustahan ng kanyang mga angkan. Hallelujah. Ating beloved and noble pastor, beloved and noble son pastor, they will be rich. Mami na mahal, gold mining, nandyan na. Subalit nung tinawag ng mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Give up ang kayamanan. Kahit milyon-milyon kita isang araw, give up. Sinunod ang iyapak ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kahit may kahirapan, kahit may mga pag-uusig, dami na mahal, kahit may kadustahan, pinili, ginawang kayamanan, yung kadustahan,
para sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Sila'y sumampalataya na kaya ng ating mahal na Panginoon provide ang lahat ng kanilang pangailangan. They gave up everything. Amin na mahal. Tuwang-tuwang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano pong sabi dito? Ruth chapter 4, 14 to 17. Ating basahin, amin na mahal. From the book of Ruth, chapter 4, verses 14 up to 17. And the women said unto Naomi, Blessed be the Lord, which had not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel. And he shall be unto thee a restorer of thy life, and the nourisher of the old age, of thine old age. For thine daughter-in-law, which loveth thee, which is better to thee than the 7 sons had borne him. And Naomi took the child and laid it in her bosom, and became a nurse unto it. And the women, her neighbors, gave it name, saying, There is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Oh, hallelujah, hallelujah. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Ruth, Kapitulo 4, ang talata ay 14 hanggang 17. At sinabi ng mga babae kay Noemi, pagpalaing ka nawa ng Panginoon na hindi ka biniyaan sa araw na ito, na mawala ng isang malapit na kamag-anak, at maging bantog nawa ang kaniyang pangalan sa Israel. At siya ay magiging sa iyo sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang iyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kaniya, at siya ay mahigit pa sa iyo kaysa 7 anak. Oh, hallelujah. At kinuha ni Noemi ang bata at inihilig sa kaniyang kandungan, at siya ay naging yaya. 17. At nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kaniyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Noemi, at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isay, na ama ni David. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, dumating na yung panahon, maminamahal, na nakapangasawa siya ng kaangkan po nila, maminamahal, si Boaz, at doon po nagsimula ang linya, maminamahal, patungo 28 generations, kasunod na po dyan, ang ating mahal na Panginoon, ACC lang, mula sa kanang linya. Oh, purihin ang ating mahal na Panginoon, napakapalad. Amen, praise the Lord, hallelujah. Dan dahil sa pananampalataya ni Naomi na nakita ni Ruth, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Ano ang ating kalagayan niyan? We are just like Ruth. Amen? Nung makita natin ang ilaw mula sa ating beloved and honorable parents in the Lord, iniwanan natin lahat. Oh, maminamahal. At kung ano ang Diyos ng ating minamahal, kinagalang magulang sa mahal pa. Nakita po natin isang Diyos na paghimala, Diyos na tumutugon sa panalangin, Diyos na totoong nagmamahal. Aba, amin na mahal. Sino hindi iiwan yung kanyang dating panampalataya? Wala nang nangyari sa ating mga buhay dati. Amen? May nangyari ba sa ating mga buhay? Wala. Amin na mahal. Yung ating Diyos na nangako ng kung ano-ano, sarili yun, wala nangyari sa ating buhay. Napakalungkot. Kung hindi pa rin tayo napunta sa katotohanan, isa tayo sa nanginginig sa takot sa COVID. Amin na mahal. Subalit ngayon, purihin ang ating mahal na Panginoon. Walang kalamidad, walang kriminalidad, walang komunismo, walang pestilence, walang earthquakes kapag ikay sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ay, minamahal. Ngayon, millions ang katulad ni Ruth. Oh, hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Buong Pilipinas, buong mundo nakitang ilaw ng paglilingkod na totoo ng ating beloved and honorable parents in the Lord. Amin na mahal.
Natandaan ko naman. Kahit after na ng service, andyan ating beloved Mama Dear, counseling the brethren. Ano ito? Another service muli. How many years hanggang alas 4 ng madaling araw? Ang araw ginagawang gabi. Ang gabi ginagawang araw. Pag panahon ng prayer time na nanguuna pa rin ang ating beloved parents in the Lord. Parang hindi na po natutulog. Namin na mahal. Ang accomplishment ng ating beloved Mama is centuries. Centuries. Dito ka makakita, mami na walang naglalakad na mga napakabanal ng anyo. Head to foot and sa buong puso at kaluluwa na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Oh, hallelujah! Sa init ng panahon na ito, magsuot ka ng ganyan. Amin na mahal, kung hindi ka kinasihan ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, kung hindi tumimo sa iyo ang pananampalatay na tinuro ng ating beloved and honorable parents in the Lord, na buong paninindigan na kahit anong mangyari, hindi mababali kung anong sabi ng ating mahal. Be ye holy, because our loving God whom we serve is holy. Ibig sabihin nila, maintindihan na yan ng Diyos. Mainit eh. Hindi po. Diyan mo lalong maipakita, mahal na Panginoon, iniibig kita, mahal na Panginoon. Susundin ko ang iyong kalooban, mahal na Panginoon, na nakita natin sa ating beloved and honorable parents in the Lord. Kaya kahit tayo nasa ating mga tahanan, malayo tayo, hindi tayo nagkikita, bakit natin nagagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos? Amin naman, because of the anointing. Ibinibigay lang ng ating mahal na Panginoon sa totoong marugdob na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na kahit walang nakakakita, nanindigan, sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung anong siyang puno, siya rin ang bunga. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pang natin tumayo. Mami na mahal, palagi po tayong magdiwang sa ating pananampalatayang kinagistan mula sa ating minamahal, ginagalang magulang sa mahal na Panginoon. We still have a long way to go. Kung hindi pa po magbabalik ang mahal na Panginoon, ito ang ating papamahagi. Buong Pilipinas at buong mundo. Hallelujah. And we are so proud, mami na mahal. Alam nating sasamahan tayo ng ating mahal na Panginoon. Yan, mami na mahal, ang mga tunay na mananampalataya. Where thou lodgest, I will lodge. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Kung sino ang iyong Diyos, yun din ang aking Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus, for giving us our beloved and honorable parents in the Lord. Amin na mahal. Kaya tayo ngayon, come what may, so alam po natin, our loving God, every time, has a way for us. Wala po tayong dapat ipangamba. Magpuri tayo magpuri, humayo ng humayo, patuloy maglingkod ng buong katapatan sa ating mga Panginoon. Anytime, kukuhanin na rin po tayo ng ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Habang tayo pumaawit, mami na mahal, pasalamatan natin ang napakabait na Diyos. Hallelujah. A powerful and loving God we serve. Faithful. Tapat sa kanyang mga pangako. Pasalamatan natin lubos. Manalsin